Okay guys, mayroon tayo dito na binili na grafted calamansi. Yan. Ito yung ating grafted calamansi. Yan, nabili ko siya ng worth of worth of 150 pesos. 150 pesos, dalawa na yan. Yan, talaga namang may bunga na. Yan. Kung pipili nga pala kayo ng grafted na calamansi, so make sure lang na sa pagbili dapat kulay brown yung pinakampuno. Yan, ito to. Kulay brown. Hindi green. Merong kasing ginagamit or kabubugsok lang na green pa yung ganto. Ibig sabihin noon bago pa lang siya. So yan guys, make sure na kulay brown. Tapos pwede naman ninyong itanong doon sa mismong binilhan nyo kung gaano na ba katagal itong inyong itinanim. Kung gaano katagal na niyang itinanim yung pinakang grafted na calamansi. Yan guys. Yan yung grafted na calamansi. Oh. May bunga na. Yan. Dapat ganito brown na brown. Yan. Tingnan nyo, brown siya. Yan. Brown. Yung puno. Tsaka tinutubuan na ng mga damo-damo. Ibig sabihin matagal na yung nakatusok dyan. At yan. Kita naman ninyo na okay naman yung kanyang puno. Tapos yung bunga niya hindi nalalanta. So ibig sabihin hindi yan yung katutugsok lang matagal na yan. Guys, ang kagandahan ng grafted na calamansi ay ibig sabihin yan may bunga na. So hindi na natin kailangan mag-antay pa ng 3 to 5 years bago mapakinabangan. So once na maitanim nyo at alaga naman ninyo sa mga dilig, so pwede na kayong umani yan. May mga bulaklak na rin. May bulaklak na rin yan guys. Na once na yan, magiging bunga na yung gaya ng isa. Yan guys. Pagka nailagay na ninyo sa lupa, so lagyan nyo ng mga damo sa puno. Yan. Para makakuha siya ng nutrients, yung mga gaya ng mga tuyong dahon, para hindi siya tubuan ng damo paikot at hindi maagaw yung nutrients na masisipsip niyang kalamansi. So dapat din yung pagtatamnan nyo is nasa initan, mainit na panahon or naiinitan ng sikat ng araw para makakuha siya ng magandang nutrients galing sa sikat ng araw. Dahil itong calamansi is kailangan ng mahabang sikat ng araw, kumbaga halos maghapon. Kailangan sa mainit na panahon yan. Ganon ang calamansi. So sa mga sanga naman or yung may mga nasupling na sanga, so halimbawa mayroon ditong sumupling na isa, tapos may tinik. Yan, ganito mayroon tinik, so puputulin na natin. At itong may tinik na to, so hindi siya magpuproduce ng mga bunga. So hahaba lang yan. Yan, gaya nito may tinik. So pwede na ninyong putulin yung sangang ganto. Yung may tinik yan, pwede dito sa may pinagsimulan. Yan, pwede nating putulin. Dahil itong sangang to is hahaba lang. So gamit na lang kayo ng gunting sa pagputol nito para once na magupit nyo is pwede pa siyang tubuan ng another na talbos. So para mas dumami yung sanga, so gumamit kayo ng gunting. So pares lang sa pag-ani ng bunga nito, so kailangan gamitan nyo ng gunting. Mas maganda kaysa yung mano-mano yung tatanggalin. So magkakaroon siya ng hindi pantay na putol. So ibig sabihin hindi siya tutubuan gasino ng mga talbos or hindi gasinong sasanga. Mas magandang gunting pantay. Once na magupit nyo ng gunting, so magkakaroon siya ng sanga doon. Mas madaming talbos or mga bagong dahon ang sisibol pagka gunting ang ginamit dahil pantay ang pagkaka-cut. Yan, ganun ang calamansi. At sa pagpo-pruning naman or pagtatanggal ng mga naninilaw na dahon, yan, gaya nito medyo dilaw na,
So pwede niyo itong tanggalin. So tatanggalin nyo yung dahon na yan, yung naninilaw. So mas maganda gamit na rin kayo ng gunting. Yan, yung mga naninilaw, may butas yan, yung mga ganto may butas, kulay dilaw, tapos may mga kain yan. So tatanggalin na ninyo yung mga dahon na ganun para hindi na kumalat pa. Yun yung may mga insekto na pumunta na dun sa dahon. So kailangan nang tanggalin, yun yung pagpupruning. So okay guys, simulan na natin magtanim ng ating grafted na kalamansi. Yan. So grafted meaning galing siya sa mga may edad na puno, yung pinakang itinusok dito, or yung kung tawagin is pinaugat sa puno tapos kinat, once na may ugat na tapos itinanim sa ganyan. So pwede na siyang magkaroon ng sariling puno. Yan, ganun. Yan, yun yung grafted na kalamansi. Yan guys, oh, luto na yung ating nangka, ginataang nangka. Oo. Yan. Talo daw yung kay... Yan, talo daw ang galunggong na inihaw. Yung kasabwat ni ano. Ano ba ang lahok na rin? Karninas. Karninas. Yan, ang lahok daw ay karninas. Yan, alam na yan ang mga Tagalinang, karninas ang lahok. Yan. So yun guys, yan, natin ang itatanim ito dito sa may baba, sa may gilid ng dating tubigan. Yan guys, mas maganda ang puno nito daw ay naiinita na sikat ng araw. Kaya dito natin ilalagay sa may gilid. Yan. So yun nga guys, yan, umulan na. Yan. Tapos tatamsan muna natin ng konti yung pinakang tatamnan. So dito na natin itatanim sa may gilid. Maganda at ano, sikat na sikat ang araw. Yan. Yan, dito natin tatanim para quality. Buhukay tayo din eh, mga ampos lang yung pinakang ano nung ating kalamansi. Yan. Kopya. Aba. Boy, malataan lupa din yan. Kaya are, pwede na. Umulan ay. Pagkatanim natin to, baka mga bukas na ulit tayo bibira. Another topic ulit. Ay, ulit tayo nakabagat ng kakuha ng ano. Yan. Natampos ito ay. Yan, pwede na. Pwede na. Ampos na eh. So ayun guys, yan dapat kapantay nung lupa. Yan, ganito. Ito guys, oh, tingnan nyo. Yan. Dapat kapantay nito yung baon. So huwag nyo kalilimutang tanggalin tong plastic guys. So pag tatanggal nito, so dapat pagkahilap nito, mahilap na ninyo para hindi umano yung pinakang ugat niya kumalat or maputol-putol. Yan. So tanggalin na natin. Yan. Kung kaya ng ano yan guys, oh, tatanggalin na natin. So hilapin nyo na lang. Pag kaya naman hilapin ng kamay, pilasin. Yan. Huwag nyo kalilimutang tanggalin, at pag nalimutan nyo, hindi gaganda ang tubo nito. Yan. So kita naman niyo guys, oh, yung ugat. Ay, dapat eh. Hop. Nahuhugot yung ano eh. Dapat eh. Yan. Ilagay din sa tapat. Ay, malata yung ilalim, oh.
Walang butas kalase yung ano. Yan, lagay na natin. Yan. So magandang ilagay dito yung mga saha ng saging. Yan. Para maganda ang pagkakatubo. Maganda din ilagay sa gilid ay yung mga nabubulok. So huwag nyo kalimutan tanggal itong pinakang black na plastic. Yan, samahan nyo ng mga dahon. Oh. Maganda nga ay yung kung tawagin ay anong tawag doon, yung compost. Kung meron kayong compost na ginawa, so pwede yun, mas maganda ilagay sa gilid yan. So bukas naman babalikan natin to, tignan natin kung anong style nito. Yan, wala narin mga isa. Yan guys, yan. So dito natin napiling ilagay para mga ganito ang pag-itan. Kung hindi may mga saging din eh. Yan. Ganda pala dapat ay din sa park natin. So masyadong malapit daw sa isa, dito na natin ilalagay. Kunting hukay lang. Wala taan naman ang lupa. Bilis maghukay. Naulan na naman guys. Bilisan natin ng konti. Yan. Pilasin na natin to. Tingnan muna natin kung abot na yan. Abot na. So pipilasin natin. Naulan na ay. Mabasa yung ating GoPro. Yan. Oy. Pipilas yung ano. Yan na nga. Pilas na. Ano yung pinakang ugat. Ay. Yan. Pilas na nga rin isa. Yan. Huglaan mo putol-putol yung ugat ay. Ayos lang na matanggal yung lupa. Puyog na tayo to. Puyog na. Yan. Yan. Na-double check na lang natin to bukas. Yun muna. Pilasin natin ang saging. Ang ganda daw ay ganda rin saha ng saging sa ganda rin gilid. Oh. Yan. Paikot. Yan. Pampataba. Saha ng saging. Paikot. Yan. Parang isa lagyan din natin. Basa na. Ganda natin ang saha ng saging yung isa. Para quality. Tatadin muna natin. Yan. Talagang puyog na tayo guys. Puyog na. Yan. Ganito pala ang buhay ng pagtatanim, init ulan. Yan, matutuyo naman to kahit bunto na lang natin dito. Paikot. Yan. Malaking bagay yan sa halaman. So lalagyan na lang natin ng mga kung ano-ano pa. Babalikan natin yan guys. So okay, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. And puyog na ako.